Gustong paimbestigahan sa Kamara ang pangangalap ng pirma para isulong ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara sa charter change. May report si Tina Panganiban Perez. Ganito ang pinapipirmahang papel sa mga residente sa iba't ibang lugar sa bansa sa petisyon sa charter change o CHA-CHA. Ang petisyon, isinusulong na baguhin ang Article 17, Section 1, Number 1 ng 1987 Constitution. Pinadaragdag ang katagang voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Sa ngayon kasi pwedeng imungkahi ng Kongreso sa boto ng 3/4 ng lahat ng miyembro nito ang anumang amyenda o rebisyon sa saligang batas. Pero di malinaw kung hiwalay o magkasamang boboto ang mga miyembro ng Kamara at mga senador. Kaya may naaamoy ang ilang mamabata sa isinusulong na rebisyon. Kung jointly kasi na magpapasya ang Senate at ang House, ang House merong 300 plus members, outnumber talaga ang Senate. And for the longest time naman, hindi talaga umuusad ang charter change sa loob ng Senado. Overwhelmed, outnumbered yung mga senador na mga representatives. Nakalagay rin sa papel na lubos na naunawaan ng pumirma ang mungkahing pag-amyenda. Pero sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ng ilang pumirma na lumagdalang sila dahil may pinangakong ayuda. Isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. Iniimpluwensyahan sila para sumang-ayon sa isang bagay na hindi naman lubos na naipaliwanag sa kanila. Ang mga papel isusumite sa COMELEC para maberipika kung mga rehistradong botante nga ang mga pumirma. 12% ng mga rehistradong botante sa bansa at 3% sa kada legislative district ang kailangan. Oras na maberipika at pumasa sa COMELEC ang listahan ng mga pumirma, pagbobotohan pa sa pamamagitan ng plebisito ang isinusulong na amyenda. Yung mga pagbabayad, yan po ay titingnan din po ng COMELEC. Kapag ikaw ay nagpapapirma, bukal sa dibdib at sa kalooban ng mga pumipirma. Pero nilinaw ng COMELEC na wala pa silang jurisdiksyon sa isyu ngayon. Pinag-aaralan ng Makabayan Bloc na maghain ng resolusyon para paimbestigahan ang signature campaign. Sinisika pa namin kunin ang reaksyon ng liderato ng Kamara tungkol dito. Si Atty. Raul Lambino, minsan ang namuno sa hakbang na amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative noong 2005 hanggang 2006. Oras na lumusot ang joint voting ng Kamara at Senado, mas madali na raw ang pagrebisa sa saligang batas. Sila ang magbabago ng ating saligang batas. Babaguhin nila yung economic provisions, maaaring baguhin nila yung political provisions, maaaring baguhin nila yung mga social provisions, baguhin nila yung mga civil provisions. Ayon sa isang dating mahistrado ng Korte Suprema, dapat hiwalay ang botohan ng Kamara at Senado. The House and the Senate must meet in a joint session. Pag may dumating na question, ang botohan dyan should be separate. 2/3 is required. So you must get 2/3 of the House, 2/3 of the Senate. Ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na nasa likod ng TV ad na bumabatiko sa 1987 Constitution, nangangalap din daw ng pirma. Pero di raw sa kanila ang form na lumabas sa social media. Halos pareho ang mga form. Pero yung mga kumukuha ng mga signatures are purely private people. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.